Okay guys, here in a nutshell with me, Ina. Isa ka ba sa mga umasa at nabigo noong sinasabing TR to PR program na it turns out hindi naman pala isang tunay na TR to PR program? Kung isa ka doon sa mga umasa at nabigo, this episode is for you. We will talk about how to move forward dito sa mga pangyayaring ito. Napakadaming na-confuse, na-mislead, okay? And planned everything. For some, planned everything around this supposedly, akala nga magiging isang separate PR program or pathway for select temporary residents. Pero hindi nga eh. Okay, yan po ang ating pag-uusapan kasama ang nagbabalik. Immigration Consultant, RCIC po, Mr. Mac Pagaduan ng Canada Vertex Immigration. Ang kanyang email po ay gagapang dito sa ibaba during our episode. Hello, Sir Mac. How are you? Thank you again. Hello. Hello everyone. Hello Ina. Ayos naman ako. Kamusta ka diyan? Okay naman, okay naman. Nakabakasyon ako, pero okay lang. Siyempre, tuloy ang pagbablog. Mahirap na mawala sa algorithm, guys, ng YouTube. Tama, tama. Okay. O, Sir Mac, una sa lahat, marami ka bang mga kliyente, kaibigan, na tulad nung nabanggit ko, medyo umasa and dito na lang umasa sa akalang TR to PR program which is not going to happen. Yes. Unang-una yung mag-share ako ng aking insights Alright. o pakiramdam sa nangyari, no. Ah, parang parang na-scam ang nangyari, parang gano'n yung Oo. aking emosyon dahil ang daming mga marketing na pinalabas ng ating honorable minister, no. Parang kumbaga nagkaroon ng hype, pa-interview sa mga social media personalities and channels. Tapos then suddenly eto na, 'di ba? Nag-create ng excitement, then namatay ang excitement ng ating mga yung mga makikinabang dapat. So in terms of marami bang umasa, maraming umasa dahil nga nagbigay sila ng excitement. Syempre hindi mo naman maiisip na hindi maiwasan na umasa 'tong mga 'to, right? Pero sa mga clients ko, naging transparent ako at malinaw sa kanila na let's not, I only advise them to prepare for expected documents and criteria, no? Kasi meron namang dating TR to PR at may mga requirements na. Normally naman yung mga PR requirements, iisa lang yan. Magbabago lang sa mga levels ng CLB language test or educational assessment, ganun lang. Pero I always tell them na we can prepare, we can anticipate, but we cannot finalize any application, 'di ba? Yeah. So, pero ang dami nagtanong sa akin, Sir Mac, ano nang gagawin ko? 'Di ba? Maganda ito pag-usapan natin. Oo, tsaka Sir Mac, hindi ikaw yung nag-iisang naglabas ng mga things you can prepare for if you are interested. But again, kahit na nagbibigay, wala nga kasing certainty kung ano ba ang Yes. magiging forma ng TR to PR program. Ngayon, ang pag-uusapan natin, sige, kailangan na natin mag-move on. Okay, para po doon sa mga Subukan na. hindi update sa mga nangyari, hindi updated sa mga nangyari. It turns out, yung sinasabi pong TR to PR program, again, is not a program after all. Parang ano lang siya, pagpapabilis ng processing ng mga pending applications na. Okay, actually, Sir Mac, kung ako, para sa akin, misleading pa rin nga na sinasabing quicker processing eh. Kasi una sa lahat, nakatenga na ng matagal yung mga applications na sinasabi nilang ifa-fast track. Ngayon pa nila ifa-fast track. Wow. Kaya Anyway. nga yung word ko kanina parang na-scam ako Ganun Oo, No? ano ba yun? Parang, so anong pagbabago? Dapat naman talaga pina-process nila dahil nga may existing backlog, ano? Okay. Exactly. Anyway, nawala na ako dun sa mga tanong ko. Una Yeah. sa lahat, kung moving forward, Sir Mac, I think kung meron man tayong mga kababayan na pinagbayad na, no? Ng mga ibang Isa consultant yan. dyan, naningil na agad. Ito nang sinasabi ko. Ano ba? Dapat i-refund yung mga yan. How can they do that? How can they demand for it? Because we all know it's not that easy to do, no, Sir Mac? Ano ba Dapat talagang i-refund. So para sa mga representative, no?
Hindi lang RCIC, meron ding mga lawyers, 'di ba? And paralegals, practitioners na representative, Yeah. i-refund nyo because Oo. wala namang programa na gano'n, no? Mhm. In the first place, based on ethical practice, no, code of ethics, dapat hindi nagre-retain kung walang existing na programa. Kung Yeah. matatandaan nyo, isa sa mga ikina-revoke ng lisensya ng isa sa mga controversial, di na natin ma-mention, Hmm. controversial na RCIC based in BC ay ang pagpapapirma sa programa na hindi naman nag-exist. So matakot sila diyan. So dapat Oo. i-refund nila 100%, no? Oo. So Yes. hindi ba puwede sabihin nung mga consultant or yung immigration practitioner na, "Bakit ko i-re-refund? Eh, may kasulatan tayo. Alam mo naman na hindi pa Mhm. certain yung programa and yet pumayag ka." Baka gano'n ang isagot kasi sa kanila. Tama ba yun? Puwede ba yun na talagang yun ang magiging batayan nila para hindi ibalik yung pera? Hindi, dahil they should know better than Mhm. the applicant. Sila ang Okay. mas nakakaalam. So sila ang nag-draft ng retainer agreement na dapat hindi nag-exist. So Right. dapat nilang i-refund 'yon. Kung Okay. kung ayaw, halimbawa lang talagang ayaw, then yun ba yung susunod mong tanong? O Yeah, yes, yes, yes. okay. So ita-tackle ko na. Kung ayaw, baka puwedeng ano, yung mag-meet halfway, 'no? Okay. Baka siguro admin fee, no, $200, $300 out of 4,000. I've heard na meron daw $4,000 na nasingil, no, dati. So, I mean, ang laki nun, no? And Hmm. that's only isa lang yun. I don't know sa iba pa, no? But, uh, admin fee or basta mag-meet kayo halfway if talagang hindi magawa ng solusyon, then report sa ano, sa regulator. Ganun lang. Yes, oo. Kung Mm. ako 'yan guys 'no, kung ako lang naman. Siyempre i-push yun ng full refund ano. Subukan natin ngayon yung regulator na sinasabi ni Sir Mac, yung CICC kasi mainit din ang mata sa kanila ngayon by the way ng IRCC 'no. Mm. Sinasabihan sila na 'pag maghigpit kayo ng lalo 'no, diyan sa mga consultants. So who knows, testingin ninyo. Yeah. Idalhin ninyo yung pangalan ng consultant ninyo if they are authorized to begin with. Yes, Okay, yes. doon sa CICC. Pero kung unauthorized, mas mahirap po 'yan. Pag-uusapan din namin ni Sir Mac 'yan, okay, in a separate episode. Okay, Yes, but yes. for now, o sige pag-usapan na natin Sir Mac, ito na. Oh, yung mga umasa dito, ano na, Hmm. ano ba usually ang profile nung mga tao, yung mga temporary workers na dito na lang umaasa? Most of them ba ito yung mga pawalan na ng status? Can you give us an idea sino most affected dito? Yes, ang most affected is yung mga pawala na talaga ng status, yung, hindi na mare-renew dahil, hindi natin kontrolado ang unemployment rate, 'no? Kasi ang nagiging basehan ng renewal nila is yung LMIA pa din, 'di ba? Hmm. Generally, may mga LMIA exempts, 'no? We can tackle next time or some other time. But this time karamihan sa mga affected or siguro 90% of my clients or other nag-i-inquire sa akin is pa-expire na yung work permit at wala na silang pag-asa na na pinanghahawakan, kundi itong TR to PR naghihintay pa sila since last year, Oo. 'no? Tapos may expire na this year. Tatandaan niyo na napakaraming may expire din this year, 'no? Nasa datos 'yan ng, IRCC. So sila Hmm. ang pinaka-affected dito, yung wala ng pag-asang mag-extend, or ma-extend into a work permit holder pa rin. Yeah. So ano Mm, ang ina-advice mo 'pag may lumalapit ngayon sa'yo, Sir Mac, na, "Sir Mac, mm. yun lang talaga ang inaasahan ko. So what should I do now? Malapit na ako mawalan ng status." Yes, nakakalungkot pero number one ang lagi ko sa kanilang tinatanong is, ano ba ang mas importante sa ngayon, PR Mhm. or extension? Kasi meron dalawa tayo to remain stay in Canada. To Okay. remain to remain here in Canada as temporary residence holder, so work permit holder, study permit holder, or visitor. Meron ding to remain as permanent resident, 'di ba? So, alam natin na medyo kasi na naguguluhan yung mga kababayan natin, eh, na kung anong gagawin. I-erase niyo muna yung PR Yeah. because the 'Wag PR muna kayo takes dun 'no, mas mahirap pa yes. yun ano, oo. Kaya kaya nabubuang sila na nahihirapan sila mag-isip. So pinapa-realize ko sa kanila na
your priority is to stay here in Canada kasi hindi ka rin makakapag-apply ng PR if you're out of status. So Yes. you need to plan ahead to remain in Canada as temporary muna. Kasi you know na ang very challenging ang PR ngayon, di ba? Mm. Mostly are driven, most pathways provincially and federally are driven by categories, prioritization, no? Mhm. Healthcare, French language, di ba? Construction, senior manager, ganun na yun. Hindi na, kung hindi ka tatamaan ng mga yun at medyo mahirap pa, then plan to stay or to remain in Canada. So, Mm. i-strategize natin. If you're a Oh, worker, ano bang gagawin? Hanap ng LMIA. Hindi, if you're, kailangan alamin mo kung yung lugar mo ba ay belong sa unemployment rate na mas mababa sa 6% or higher. mm. Huwag ka nang umasa dyan, no? Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon dyan. Lumipat ka na, magsaliksik ka kung saan yung may mababa ang unemployment rate. So, dun Oh, ka magkakaroon ng pag-asa to renew your LMIA. okay. Yun na lang. Yun na lang ang Hmm, natatanging paraan so far na nakikita mo, yes. Mac. Meron pa, no? Kung Okay. medyo may naipon ka, convert your status into student, no? Okay. Naku, Oh, mahirap, medyo magastos. mahirap, medyo mahirap, but uh, you are investing, no? At kung mag-i-invest ka, alam mo na yung program na kukunin mo ay magbibigay sa iyo ng pathway for permanent residence, Okay. 'di ba? Um, Nire-recommend mo ba diyan, Sir Mac, yung mga short courses? Alam ko 'no, for a time, nauso yung mga 6 months healthcare aid course, mhm. PSW, parang gano'n. O pasok ba yan diyaan sa sinasabi mo? Pasok naman, Ina, dahil, ang PSW, ang healthcare aid, those programs, belong to healthcare occupation Okay. and caregiver occupation. Yeah. So, puwede yan kung itong applicant concerned has more about sabihin mo ng a year, kasi usually 6 months Yes. period at puwede silang mag-aral ba niyan, without a new study permit kung 6 months lang ang course, ano ba talaga yung rule diyan? Well, generally speaking, ang mga programs na less than 6 months or less, do not require study permit. Pero merong disclaimer yan na merong regulation na nagsasabi na um, you need to, kapag ikaw, yung initial stay, Okay. dun ka mag apply hindi yung first 6 months, no? Mapag-uusapan natin yung next time. Kasi Oh, merong delikado yan, Inay, kasi meron akong kliyente na nag-aral ng PSW na less than 6 months pero kinuha niya yon after few renewals ng kanyang work permit extension. And you know what? Nabigyan siya ng inadmissibility. Ang sinabi doon na dapat nag-aral ka during your initial stay 6 months. First 6 months ng initial stay mo. oh, okay. Oh, guys ha, Mm. read up on it. Okay? So not in all cases na po pwede ka palang mag-aral ng 6 months or less without a study permit. Yes. Depende po 'yan sa sitwasyon ninyo. Read up on it. Yeah. Okay? All Alam mo, right. Oh, ito pa, study. Ina, no? So, Oh, sorry. Go ahead, Sir Mac. ituloy-tuloy ko lang, no? Yung may nagsasabi na may nag-inquire sa akin, sasabihin nila na, Sir Mac, bakit yung kaibigan ko naaprubahan? Hindi naman nakita ng IRCC, no? Again, no? Babasahin natin yung regulation. Officers are also human, no? Na minsan may mga, kaya nga nandyan kami, minsan may mga maling decision, doon kami nagiging useful, or meron isang application na beforehand, magpe-present na kami ng representative letter kasi alam kong may gray area doon sa specific section na yon. So, kaya minsan nagkakamali sila. So, again, hindi mo pwedeng itaya dahil na-approve yung isa is ma-approve ka rin. No? Mahirap na magkaroong inadmissibility. Ang best way Oo. pa rin is to apply for study permit. Yun ang pinaka-safe. Okay. Oh, so dalawa na yung napag-usapan natin ano, Sir Mac, Mhm. na how to move on. Una, Mhm. siyempre maghanap ka ng lamia. Umalis ka na sa lugar mo kung hindi na nag-i-issue diyan ng low wage lamia to be specific. Mhm. Pangalawa, kung may pondo, mag-aral. Meron pa bang pangatlo? Oh, Yes. So,
ito malungkot 'no, pero isa rin sa mga effective way to stay in Canada. Habang lalo na yung mga yung talagang saganda sa oras, 1 month na lang, yung iba 2 weeks na lang, then mag-convert ka na into visitor record. Because habang naghahanap ka o ng ibang ways to transition to a different, pathway, work permit or study permit, you could apply for a visitor record extension dahil it allows you to plan, or to come up with another plan o kung may kamag-anak ka, magstay ka muna habang naghihintay ka na mapababa ang unemployment rate sa area mo if nakikitaan mo ng pag-asa. Kung halimbawa, kung saan ka nakatira is 6.1 na lang o 6.2, baka after 3 months 'no, quarterly kasi 'to, bumaba na, then mag-visitor record ka muna. Okay, oh, yun na, visitor record. May fourth pa ba, Sir Mac, bago ko itanong yung next question ko? May pang-apat pa ba? Ah, well, may mga pagkakataon na nawalan ka ng status dahil hindi mo sinasadya or na-refuse ang iyong visitor record up to the last minute, may gano'n, eh, 'no? Na nag-restoration ka na, na-refuse pa din, then dun na magiging effective yung ETA mo, yung Electronic Travel Authorization na Ano tinatawag. yun? Paano yun? Sige nga, how will it work? Well, You're here, madali lang You're here in Canada. yeah, madali lang Okay. ito, Ina. So, ang ginagawa ko sa mga kliyente ko, pagka in-apply ko sila ng restoration, restoration is last na, eh, 'di ba, last stage na 'yan. 'Pag na-refuse na 'yan, uuwi ka na. So, ang ginagawa ko just to be safe, a-applyan kita ng ETA, kung mare-refuse yung ating restoration dahil, minsan nga joke na rin yung mga refusal ngayon, Ina, eh, tackle natin Oh, next time, ano. okay. Um, Pagka na-approve yung ETA mo and then na-refuse ang ating restoration, nagiging proactive lang tayo, 'no, then you can go to Mexico or go back to the Philippines to where to your home country, and after a week or 2 kung gusto mong bumalik, mag-ETA ka. So lalabas ka muna. Lalabas ka muna. And 'Pag then ETA. What are the chances of getting an ETA kung wo ikaw ay na-refuse ng restoration? Parang na-out of status ka kahit panandalian. Yeah. So wala pa akong ETA is, subject for discretionary ano, decision ng officer pa din 'no. But in my case, in my cases wala pa ako na-refuse na ETA. Ang ina-apply ko sila is habang hindi pa sila inadmissible. Kasi Alright. kapag inadmissible ka na, yung nag-overstay ka na after the restoration, na-refuse pa rin yung application mo and pinatagal mo pa, you become inadmissible, then hirapan nating ipa-approve na yung ETA. So I apply for ETA for my client right, after submission ng restoration or before submission ng restoration. In I that way, meron ka pang status sa Canada, maganda pa yung papel mo, updated ka pa yung iyong immigration status, malaki ang chance mo to get an approval for an ETA. Okay. Pero, anong silbi ng ETA, Sir Mac? Is it like similar to getting a visitor record status? Parang gano'n, 'pag bumalik ka dito on ETA, anong Yeah, silbi nun? Ano dapat ang ang ginagawa mo? yeah, ang pagkakaiba nito is, it's like ang visitor record is your status inside Canada as a visitor. Visa is also a different, approach, pero ang ETA para din siyang visa pero in a simpler, mas madali siyang i-process. So Oo. within 5 minutes to 72 hours lalabas na agad yung decision via email. I-email ka lang ng IRCC and then you can print it, attach it to your passport, you can use that to enter Canada. And then pagpasok mo ng Canada, your status will be visitor. No, Oo. automatic. Normally kapag walang passport stamp from, immigration department sa airport, sa port of entry, 6 months ang validity niyan, just like a visitor visa Okay. holder. So that gives them time to find an LMIA. Is that what you're saying while they're To here? find an LMIA o to transition, to plan for another, you know, intention to stay in Okay. Canada, visitor, student or work permit, you know. Oo, okay, okay. Kasi 'no, tama, ngayon ko lang naalala, maliban sa pagkakaroon ng, US visa, isa sa mga magbibigay sa'yo ng ETA,
kung meron kang naging Canadian visa, tama ba? Yes, Kahit within the expired last yata yung Canadian visa mo, eh. yes, within the Oh, last 10 years kung nagkaroon ka ng visa at 9 years ago, pwede pa mag-apply ng ETA. yun, okey. Ngayon ko lang narinig yun, Sir Mac, okey, that's Yeah. interesting. Okey, I'm guessing yan na yung huling ano pa, yan na yung huli o meron pa ba Yeah. na moving on sa Meron pa susunod? tayong isa. So ito, Okey, sige pamigay po. na sa mga viewers mo, no? Di na sila magpapa-consult sa iba, baka magalit sa ibang consultant, no? But anyway, so halimbawa, wala nang hindi ako makalabas, Sir Mac. But you know what? Gusto ko magstay sa Canada. And yung circumstances ko, hindi ko naman sinasadya, di ba? Because of, I really want to stay in Canada, wala akong budget to go outside. I still recommend them to leave Canada ASAP, immediately. No, kung gusto mong maging maayos yung papel mo, huwag ka mag-overstay. Mhm. But in some cases, talagang, pamilya, andito yung mga family members, mga nanay, magulang, kapatid, tito, Mhm. tita, wala nang uwian sa Pilipinas, gusto mo na magstay sa Canada, then I apply for TRP, temporary resident permit. No, Okey. Pero this is highly discretional yan, hindi ba ano? Oo, Sir Mac? kaya nga last. So highly Okey. discretionary yan. Compelling reason dapat ang ilalagay mo diyan, and it's siguro kung ire-rate ko 5% or less than 5% approval chance. Naku po, napakaliit, Mm. narinig niyo yun, Napakaliit, okey. napakaliit. But when you apply for that, immediately after getting a refusal after the restoration, it will allow you to stay in Canada pa habang Okey. hinihintay mo yung decision without any immigration repercussions or consequence. Okey. Since yan na yung huli na, tama na ba, Sir Mac, huli na yan, Huli yung na yan. RP. Ang tanong ko, when is it, the right time to go, to just go and leave Canada? For the meantime or kung for a longer time, basta kailan mo sasabihin sa isang kliyente na, "I think umuwi ka na lang muna at mag-strategize ka ulit kung gusto mo pa bumalik ng Canada." Ako, ina-assess ko yung client, no? Mhm. Unang-una, when you apply for an extension of visitor, meron ka bang means to finance yourself? 'Di ba? Nagiging life coach din ako minsan eh. No? Meron Oo. ka bang means Kasi it to, involves life, your future. you Oo. work, you do it, you practice your consultation, you're being an immigration consultant in good faith, no? Palaging, you're changing lives. You also want to make sure na yung welfare ng aplikante, 'di ba, nung client mo. So I always advise them, ano ba yung status mo dito? Do you have a Mhm. family member close to you that is willing to support you habang naka-visitor ka? Mhm, mhm. What is your employer's plan? Dahil lang nangako ang employer mo na kukunin ka niya once na mag-settle down ng immigration or maging eligible na siya for a new LMIA dahil bababa na ang unemployment rate, no? Ano ba ang unemployment rate ngayon ng city kung saan ka nakatira? Baka 8% pa yan o 7. Tatagal pa ng ilang taon bago bumaba, 'di ba? Dahil maraming Mhm. napapauwi. So, ina-assess ko yung overall situation niya, and then pag sinabi ko na, "You know what? For me, it is better na umuwi ka ng Pilipinas, maghintay ka doon. Oo. Malinis pa yung record mo, no? Walang multiple applications, multiple refusals, at yung peace of mind mo, no, hindi ka stress, no? Do'n ka sa Oo. family mo na nando'n. Habang nagiging maayos yung, habang binibigyan natin ng time na mag-settle down o maging stable ang immigration situation or Yeah. ecosystem ngayon. Pero I always tell them na yun nga, pagka wala na talaga, then you should go home. Mas Mhm. madali. Mm. Oo. No, I understand nga naman, 'no, fair point. Ang hirap nga naman salita ng specific answer kung kailan dapat umuuwi because Mm. iba-iba yung, factors at play with every applicant. Eto, Sir Mac, huli na lang ito. I'm sure Mhm. nakakarinig ka ng mga ganitong komento. Ito Sure. namang mga consultant, halimbawa katulad ni Mac Pagaduan, bakit ba nagbibigay pa ng lahat ng mga options na 'yan? Alam niyo naman at lagi ko 'to nakikita talaga, Mhm, kapag mhm. temporary, you should be ready to go home. Ba't niyo pa pinasisikutan yung mga batas dito sa Canada para lang maka-extend kayo ng stay? What do you say to those na ganyan ang thinking? 'Pag nakakanood halimbawa ng ganitong mga
episode na nagbibigay ng tulong o paraan para maka-extend pa ng stay dito sa Canada? Well, hindi like I said 'no, Ina, ang immigration, advices and situation are not, one size fits all, Mhm. 'no? May mga situation na nasa client pa rin kung ano yung gusto nilang mangyari, 'no? Kung gusto nilang to stay, we are here to lay down the options, 'no? Right. Hindi kami kaya kaya ina-assess, yung Yeah. situation nila. Tinatanong kung ano yung gusto nilang gawin, 'di ba? And then we offer solutions, not it might be not the best solution, it might not be the cheapest solution, pero those are options na align sa regulation na Right. binigay na nakalaan. Batas 'yan, sa IRCC, 'no? Right. Nasa IRPR, nasa EAR pa 'yan. So it means aligned 'yan. Ginawa yung mga 'yan for options, pagpipilian ng mga kliyente. Now, Yeah. madaling sabihin na pauwiin na lang 'no, Oo, madali oo. 'no, lalo na yung mga kababayan natin na pauwiin na 'yan, PR na kasi sila or citizen na Mm. sila 'no, or Right. maganda buhay nila sa Pilipinas, may uuwian pa sila. Pero you know what, Ina, kadalasan yung mga clients ko na, pinipilit pa ring lumaban dito sa Canada is sila yung mga, wala na talagang mauuwian. Uh-huh. Yung age nila pa subject for discrimination na, nasa 40 years old na, wala ng trabahong madadatnan sa Pilipinas. Oo. Or wala na talagang pamilya sa Pilipinas at all. Right. Oo. No? I guess let us stress we or for example in this case si Sir Mac, wala po siyang ina-advise na illegal. Everything is in Mhm. order. Okay? What Yes. is most important na ina-advocate ng mga usually ini-interview natin is for people to maintain legal status in Canada. Yun naman ang pinakamahalaga. Yes. Okay? That's right. Anyway, that is it. Thank you so much, Sir Mac. Sana makatulong ito. Sabi nga niya kanina, no, ito na yun. Kung ito na yung pwede niyong consult sa mga problema dun sa wala naman palang mangyayaring PR to PR program. Share this with your friends who you think might need to hear yung mga possible options nila ngayon. Thank you again! Yung email po ni Sir Mac, yung gumagapang dyan sa ibaba, info@canadaverteximmigration.com. We will end this episode here. Thank you so much! Bye everybody! Thanks, Sir Mac! Bye.